Magandang araw sa inyo. It's another lecture para sa Biomedical Engineering at ang topic natin ngayon ay Biomedical Devices. Okay, let us start. Ano ba ang mga biomedical devices? Ang mga biomedical device ay mga instrumento, devices o implant na ginagamit sa pagsusuri, paggamot o pagsubaybay sa mga kondisyong medikal ng isang pasyente. So ginagamit nila ang mga prinsipyo mula sa engineering at biology upang makabuo ng mga biomedical devices para sa pagpapabuti ng pangangalaga ng isang pasyente at upang lalong mapa-improve ang mga resulta ukol sa kalusugan. Ang mga biomedical device ay gumaganap ng mahalagang papel sa modernong medisina sa pamamagitan ng pagpapahusay ng mga kakayahan sa diagnostic, pagbibigay ng mga therapeutic na solution at sa paraan na laging nagsusubaybay ng kalusugan ng bawat isa sa atin. Ang mga biomedical devices ay nakatutulong upang mas mapahusay ang kalidad ng buhay, mabawasan ang mga gasto sa pangangalagang pangkalusugan at mapabuti ang resulta ng diagnostics at recovery ng isang pasyente. So, these are the examples ng mga biomedical device, mga wearable na mga health devices, mga imaging machine, at saka mga robotics na non-invasive sa pag-oopera ng isang pasyente, mga hearing aid, at saka yung mga prosthetics, okay, o saka mga implant na nilalagay sa katawan. Those are biomedical devices. Now, let us discuss the classifications of biomedical devices. So, ang una na dito ay diagnostic devices. Ito yung mga devices na ginagamit para ma-diagnose ang sakit ng isang pasyente. So, ang una na dito ay imaging systems. So, ang example ng mga imaging systems ay X-ray machine. So, gumagamit ang mga device na ito ng radiation upang lumikha ng mga larawan ng mga buto at internal organs. Karaniwang ginagamit para sa pagdiagnose ng mga bali, infection at mga tumor. Another is MRI o magnetic resonance imaging. So gumagamit ang device na ito ng malalakas na magnetic field at radio wave para makagawa ng mga detalyadong larawan ng mga organ at tissue, kapaki-pakinabang para sa pagsusuri ng malalambot na tissue tulad ng utak. So another example ng imaging system ay CT scan o computed tomography scan. So itong device na ito ay nagbibigay ng cross-sectional ng mga larawan ng katawan gamit ang X-ray at pagpoproseso ng computer. Mahalaga para sa pagtuklas ng mga panloob na pinsala at abnormality. Another is ultrasound. So gumagamit ang mga device na ito ng high frequency na sound wave upang lumikha ng mga larawan ng mga panloob na struktura sa loob ng katawan ng tao. Karaniwan ginagamit sa prenatal imaging at upang suriin ang mga organs tulad ng puso at atay. So another category ng diagnostic devices ay itong electro-diagnostic devices. Ang unang example nito ay itong electrocardiogram o ECG. Itong device na ito sinusukat ang electrical activity ng puso upang masuri ang mga arrhythmias o mga irregular na pagtibok ng puso, atake sa puso at iba pang kondisyon ng puso. Another ay itong electroencephalogram o EEG. Itong device na ito ay nagtatala ng mga electrical activity sa utak para masuri ang epilepsy, sleep disorder at iba pang mga neurological na condition. So another classification ng biomedical devices ay itong mga therapeutic devices. Ang example nito ay mga implants and prosthetics. So ang una na dito ay yung mga orthopedic implants. Ito ay mga device tulad ng mga joint replacement like hip at knee implants at spinal implants na ginagamit upang suportahan o palitan ng mga nasirang buto. Another is para sa mga dental implants. Ito ay mga artificial na device na ginagamit upang palitan ang mga nawawalang ngipin at ibalik ang itsura at function ng ngipin na nawala. And lastly ay mga prosthetic limbs. Ito ay mga artificial na limbs na idinisenyo upang palitan ng nawala o nawawalang mga braso o binti na nakatutulong na malaki upang mapadali ang pagkilos ng isang imbalido at upang mapanumbalik ang functionality ng nawalang parte ng katawan ng isang tao.
So another classifications ng biomedical devices ay mga surgical instrument o mga devices na ginagamit sa pag-oopera. So ang una na dito ay robotic surgery system. Ito ay mga advanced na system na gumagamit ng robotics tulad ng Da Vinci Surgical System na nagbibigay ng katumpakan at control sa mga minimally invasive na operation. Another is endoscope. Ito ay mga flexible na instrument na may camera na ginagamit upang tignan ang mga panloob na struktura ng katawan ng isang tao sa pamamagitan ng maliliit na paghiwa sa papasukan nito o natural na mga butas upang ito ay makapag-penetrate at makita ang kondisyon ng isang parte sa katawan ng isang tao. So another classification ay therapeutic devices for chronic conditions. So mga examples nito ay insulin pumps. So itong mga device na ito ay naghahatid ng insulin sa mga pasyenteng may diabetes sa isang kontroladong paraan na nakatutulong upang mapahusay ang pagkontrol ng glucose. Another is continuous positive airway pressure o CPAP machines. Itong mga device na ito o makina ay ginagamit upang gamutin ang mga obstructive sleep apnea sa pamamagitan ng pagbibigay ng tuloy-tuloy na daloy ng hangin upang panatiling bukas ang daanan ng hangin ng isang pasyente. So another classification ng biomedical devices ay mga monitoring devices. Ang example nito ay mga wearable devices tulad ng mga fitness trackers. Ito ay mga device na nagmamanage para masubaybayan ang mga physical na aktibidad tulad ng pagtibok ng puso at iba pang mga sukatan ng kalusugan na tumutulong sa mga individual na mamanage ang kanilang fitness at kagalingan. Another ay mga smartwatches. Ito ay mga advanced na wearable na mga devices na sumusubaybay sa data ng kalusugan at nagbibigay ng ECG monitoring at isinasama sa mga health app para sa patuloy na pagsubaybay ng kalusugan ng isang tao. So another type ng mga monitoring devices ay itong mga home monitoring systems tulad ng blood glucose monitor. So ito ay mga device na nagbibigay daan sa mga pasyenteng may diabetes na sukatin ang antas o level ng sugar sa dugo kahit sila ay nasa bahay. Another is blood pressure monitors. Ito ay mga device na ginagamit upang subaybayan o mamonitor ang antas o level ng pressure ng dugo at upang mamanage at mamonitor ang hypertension. So another classification ng biomedical devices ay mga implantable devices tulad ng cardiac devices. Ang mga example nito ay mga pacemaker. Ito ay aparato o devices na itinatanim o ini-incorporate sa dibdib ng isang tao upang ayusin ang rhythm ng puso at upang matiyak ang wastong paggana ng puso ng isang tao. Another is mga implantable cardioverter defibrillators o ICD. Ito ay mga device na sumusubaybay o nagmamonitor sa rhythm ng puso at nagbibigay ng electric impulses o shock upang itama ang mga arrhythmia kung saan ito ay isang delikadong sitwasyon sa buhay ng isang tao. So another type ng implantable devices ay mga neurostimulators. Ang example nito ay deep brain stimulators. Ito ay mga nakatanim na device sa ulo ng tao upang magatid ng mga electrical impulses sa mga particular na region o parte ng utak ng tao upang gamutin ang mga kondisyon tulad ng mga Parkinson's disease at malalang pananakit ng ulo at ng katawan ng tao. Another ay spinal cord stimulators. Ito ay mga aparato, devices na itinatanim o ini-incorporate malapit sa spinal cord upang ma-manage at ma-monitor ang malalang pananakit ng katawan ng tao at kondisyon ng mga neuropathic. Now, let us discuss the design and engineering considerations sa pagbuo ng biomedical devices. So, ang una na dito ay biocompatibility. So, dapat may kakayahan ng isang material o aparato o device na maisagawa ang nilalayo nitong function nang hindi nagdudulot ng masamang reaksyon o epekto sa katawan ng isang tao. Also, dapat ang mga material na gagamitin ay di nakakasama sa isang pasyente at walang side effect ito. Dapat hindi ito nakakalason, hindi ito immunogenic o nakakasira sa immune system ng isang tao at dapat compatible ang mga devices nito kapag in-incorporate sa mga biological tissues.
So another thing to consider is the safety and efficacy. So dapat ang mga biomedical device na mga ito ay sumailalim sa mahigpit na pagsusuri, kabilang ang mga preclinical na pag-aaral, mga clinical na pagsubok at mga pagsusuri sa regulasyon upang matiyak na sila ay ligtas at epektibo. Also, dapat matugunan ng mga biomedical device na mga ito ang mga pamantayang itinakda ng mga regulatory body tulad ng FDA, tulad ng US Food and Drug Administration or EMA, European Medicine Agency or other FDA body ng isang bansa. So another to consider is the manufacturing and quality control. So kinakailangan ng mataas na precision sa paggawa ng mga biomedical devices upang matiyak ang pagiging reliable at optimum performance nito kasi buhay ng isang pasyente ang nakasalalay dito. Also, dapat regular ang pagsusuri sa kalidad at pagsunod sa Good Manufacturing Practices o GMP dahil mahalaga ito para sa pagpapanatili ng kalidad ng device at upang di malagay sa alanganin o panganib ang buhay ng isang pasyente. So another to consider is the innovation and integration. So ang pagbuo at pagtuklas ng mga bagong materyales tulad ng mga biocompatible na polymer at nanomaterial ay malaki ang maitutulong upang mapahusay ang functionality ng isang biomedical device. Also, ang pag-incorporate ng IoT o Internet of Things at AI o Artificial Intelligence para sa real-time na pagkolekta ng data at pagsusuri ay malaki ang maiaambag upang lalo mapahusay ang pangangalaga sa isang pasyente. Now, let us discuss the current trends and future direction ng mga biomedical devices. So, ang una na dito ay personalized medicine. So, ang pagtuklas at pagbuo ng mga device na nakakustomize para sa mga individual na tugma sa pangangailangan ng pasyente batay sa genetic, anatomical at physiological condition nito ay isa sa mga trends ng biomedical devices. So also, umuusbong na rin ang mga advanced diagnostic device na nagbibigay ng mga detalyado at individual na insight sa kalusugan ng isang tao. So another trend ay minimally invasive technologies. So ang patuloy na pagsulong sa mga robotic system upang mapabuti ang precision sa pag-oopera at maiwasan ang errors sa mga ganitong situation ay isang trend sa biomedical devices dahil makatutulong ito sa mga doktor na mabawasan ang operating hours as well as recovery time ng isang pasyente na nag-undergo ng operation. Also, isa sa mga trend ng mga biomedical devices ay ang pagpapahusay ng mga endoscopic tool kung saan hindi gaanong invasive na ang mga pamamaraan dahil nape-perfect na nila ang imaging at capability nito. So another trend ay smart and connected devices. Okay? Ang paglago sa mga smart wearable devices na nag-aalok ng continuous na pagsubaybay sa kalusugan ng isang tao at pag-incorporate ng mga ito sa mga platform o application na namamahala sa kalusugan ay isang trend sa biomedical devices. Also, ang pagbuo ng mga remote monitoring system na nagbibigay daan sa mga healthcare provider na masubaybayan ang data ng kalusugan ng isang pasyente in real time kahit ito ay nasa remote area ay posible na. And lastly, sa regenerative medicine integration, ang pag-incorporate ng mga biomedical device sa field ng tissue engineering ay nakatutulong upang makabuo ng mga implantable devices upang makatulong sa tissue regeneration. Also, ang pagbuo ng mga device na direktang nakikipag-ugnayan sa mga biological system upang baguhin ang mga biological function nito ay isang trend sa biomedical devices. Ang mga biomedical device ay isa sa mga haligi at pundasyon ng moderno pangangalagang pangkalusugan kung saan nagiging advanced na ang pagdiagnose, paggamot at pagmonitor sa isang pasyente mula sa mga imaging system at implant hanggang sa wearable na technology at mga smart devices. Pinapahusay ng mga inobasyong ito ang ating kakayahang pamahalaan ang kalusugan at gamutin ang mga medical na kondisyon ng isang pasyente.
Habang patuloy na umuulad ang technology, umuulad din ang science ng biomedical devices na nagbibigay ng mas personalized, mahusay at epektibong mga solusyon kung saan binabago nito unti-unti ang larangan ng medisina at napapabuti nito ang mga resulta at recovery ng isang pasyente. So I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na lecture ng Biomedical Engineering. Hanggang sa muli. Bye-bye!